Nung napanood ko ang pagluluto nito, sabi ko ang galing naman. At na-confuse din po ako at the same time. Kasi sabi ko dapat pag buro, kailangan ito ay fermented na matagal na panahon. Kasi hindi natin siya pwedeng tawagin buro kung hindi naman siya na-ferment talaga. Pero isa lang ang sinisigurado ko, ito ay napakasarap. So welcome po sa kusina ni Diding. Dito po meron po tayong hipon. Kasi hipon flavor po ang gagawin natin. Balatan po muna natin siya, tiwalay po natin ang balat at ang laman. So, meron po tayo dito ng mga pang-aromatics na ating igigisa mamaya. So, akin muna pong unang ginrind kasi kailangan po natin dito ang pino na mga pang-aromatics natin, no? So, pagtsagaan po natin. Kung wala po tayong pang-grind, okay lang po ang mano-mano. So, hayaan po natin sila na maging pino para po pamaya pag kinain natin, wala na pong haharang-harang sa bibig natin habang inunguya natin ang lulutuin natin. So, dito meron po tayong food processor. Yes po, kailangan po natin ng food processor para po maging pino po ang ating magiging kanin. So, meron po tayo ditong hipon at kanin na pinagsama po natin. Nilagyan ko po ng tubig. Kasi kailangan po natin dito yung malapist ang dating. Yan, ganyan po consistency ang kailangan natin at hinahanap natin. So, mag-isa na po tayo. Need po natin dito na medyo maraming oil. At lagyan na po natin yung mga ginrind natin ng mga pang-aromatics kanina. So, ayan lang po natin na lumabas ang amoy nito. And then, ilagay na po natin ang ating ginrind na kanin at hipon. At hayaan po natin muna tong pakuluan. Nag-add po ako dyan ng water. Yan, para po makakulo po siya ng maayos. So, lagyan na rin po natin siya ng patis. So, ayun po ito sa ating mga panlasa. Siyempre, yung pong kanin natin dyan, pwedeng kanin lamig. Basta wag po yung panis ha. Okay lang po yung bagong saing. Yan. So, lagyan na po natin yung mga balat po ng hipon kasi ito po din ay isa sa mga nagpapadagdag ng panglasa natin dito, pampalasa. Yan. So, halu-haluin po natin to from time to time ha kasi may tendency po to na maninikit po siya o magtutong. Kaya importante po na binabantayan natin, wag po natin iiwanan. So, nag-add na po ako dyan ng suka. So, pag naglagay na po na tayo ng suka, stop muna po tayo sa paghalo. Hayaan lang po natin siyang kumulo sa medyo mahinang apoy. Just 5 minutes lang po. So, naka 5 minutes na po. Lagay na po natin ng paminta. And then, nagdadag po ako ng konting patis dyan kasi medyo matabang po siya. Yan. Naglagay rin po ako ng sili para may konting kick syempre. Yan. Kapag ganyan na po ang itsura niya, okay na po yan. Nagmamantika na po siya Yan na po ang ating instant buro. Yo, manganta na! Para po sa akin hindi po talaga nalalayo ang lasa niya sa authentic na buro na akin natitikman. Manya-manya po talaga. Sana po masubukan nyo po ang sausawan na ito. Thank you po sa panonood.